Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa paghihiganti ng hitman ng gang na Tin Raider ng kapatid upang pagharian ang samahan. Ang pelikulang ito ay ang Spanish revenge thriller film na ipinalabas 2021 na pinamagatang Extremo. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Sa mundo ng magulong gang war, si Max na isang hitman planong iwan na ang magulong mundo upang mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang anak. Ngunit may huli pang trabaho si Max na tatapusin kasama ang kapatid na si Lucero upang makipagkita sa Colombian cartel. Si Lucero lang ang umakyat mag-isa para sa planong kasunduan sa mga cartel na papabor sa kanila sa pagpupulong ng organisasyon, ngunit may ibang plano ito habang sa mga oras na iyon ang kanyang ama na leader ng kanilang gang at kapatid umaasang maayos niya ang lahat bago magsimula ang pagpupulong ng samahan. Pero walang planong makipagsundo si Lucero sa mga cartel sa pagpapanggap na sila ang nauna. Pinapalabas nitong ang pupuntahang pagpupulong ng kanyang ama ay isang patibong lang at hinikayat ang kinakapatid na si Max tapusin ang buong cartel sa pamamagitan ng kanyang kakayahan bilang magaling na hitman ng kanilang gang. Ngunit nakita ni Max na lumalabis na si Lucero na walang awang pinagpapatay ang mga walang kalaban-laban. Hindi ito kasama sa kanilang plano pero ayaw magpapigil ng kapatid at pinauna ng pinaalis si Max upang siya na lang ang magsasabi ng lahat sa ama na papunta na roon. Umuwi na si Max upang puntahan ang anak para sa kanilang planong pag-alis. Di nagtagal dumating na ang ama ni Lucero sa compound ng cartel na galit sa aksyong ginawa ng anak. Pinalabas ni Lucero na pinagplanuhan siyang hostage ng cartel upang hindi sila makaupo sa samahan, pero hindi naniniwala ang kanyang ama dahil maayos ang kanilang kasunduan at hindi gagawa ng karumaldumal ang organisasyon kagaya ng ginawa niya. Biglang nag-aklas si Lucero sa ama kung saan ang kanyang pinagkakatiwalaang hitman pinatay ang lahat. Pinatay niya rin ang sariling ama upang siya na ang mamumuno habang nakatakas ang kapatid na si Maria. Samantala bago pa nakaalis si Max, may nagtangka sa kanilang buhay ng grupong pinangungunahan ng hitman na nagngangalang Fanito. Sinubukang pigilan ni Max ang mga ito at isa-isang napabagsak ngunit tinamaan siya ng bala. Hindi na siya makalaban pa kung saan pinatay ng killer ang kanyang anak ng harap-harapan at pinasabog ang buong bahay na ang totoo pag-uutos ng kapatid na si Lucero. 2 taon ang nakalipas, ang binatang nagngangalang Leo nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot para kumita ng pera. Sa isang lumang garahe madalas na dadaanan ng dalawa ang misteryosong lalaki na nagsasanay sa loob. Ginagawa ni Leo ang ilegal upang tustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya matapos silang iwan ng ama. Mayroon rin itong nakababatang kapatid na mahal niya at ibinibigay ang mga gusto. Tinawagan na naman si Leo nang nagbibigay sa kanya ng trabaho na si Haro upang pumunta sa club na pagmamay-ari ng Russian para magbenta. 3 beses na itong nakikita ng mga bantay roon kaya binalaan siya ng mga ito na huwag nang magbenta ulit at pinagtanda. Pero dumating ang misteryosong lalaki upang pigilan sila sa pananakit ng bata. Nang ayaw magpaawat ng mga Russian ginulpi ito ng misteryosong lalaki nang hindi na nakapalagpa. Sinundan ito ni Leo sa kanyang hideout para magpasalamat. Nang ayaw siyang kausapin aalis na sana ang binata pero biglang lumabas ang lalaki at dinala siya sa loob na napag-alamang si Max upang magamot ang kanyang mga sugat. 2 taon na nagtago si Max matapos ang pagkakaligtas mula sa tangkang pagpatay sa kanya. Dahil may plano sila ng kapatid na si Maria na paghihiganti sa pagtataksil sa kanila ni Lucero, ang hitman na pumatay sa kanya patuloy pa ring nagtatrabaho sa kapatid na ginagawa ang kanyang mga masasamang paghahari sa samahan. Bumalik ulit si Leo sa garahe upang bumawi kay Max sa pagkakaligtas sa kanya sa pag-aayos ng gitara nito. Pumanga din ang binata sa galing niya sa pakikipaglaban kaya gusto niya sana magpaturo, kung saan agad namang pumayag si Max at sinimulan ang pagtuturo kay Leo ng martial arts upang maprotektahan ang kanyang sarili. Bago umalis nag-iwan ito ng numero para mayroon siyang kontak kung saan naalala ni Max ang anak kay Leo, pero itinapon niya ang papel na may nakasulat. Tinawagan na naman si Leo ni Haro para pumunta ulit sa club, tumanggi na ang binata dahil ayaw na niyang masangkot pa sa mga Russians. Ngunit ng gabing iyon habang naglalakad siya nakita ito sa isang eskinita. Sinubukan niyang takasan ang mga ito subalit nahuli rin siya at ginulpi na pinagbibintangan na nagnakaw ng kanilang kita, at inipit ang kamay sa pinto ng sasakyan. Kinabukasan hinahanap si Leo ng kasintahan sa garahe ni Max. Siya lang ang alam nitong pupuntahan dahil magkaibigan sila pero wala ito roon. Ngunit nang masabi niya na pinaghahanap si Leo sa pagnanakaw ng pera,
Nag-alala si Max sa binata kaya tinawagan niya si Leo at nakipagkita sa isang simbahan, doon nalaman nito ang pananakit sa binata. Inasahan na ni Max hahabulin siya dahil sa pagnanakaw sa kanila, pero itinanggi ni Leo ang paratang na hindi siya ang kumuha. Sinisisi niya na lang ang ama na nang iwan sa kanila kung bakit ito nangyayari na nagpilit sa kanyang pasukin ang ilegal para tulungan ang ina sa gastusin. Nang ayaw magpadala ng binata sa ospital, pinapunta ni Max si Maria upang tulungan itong magamot, pero iniisip ni Maria istorbo lang kay Max ang binata para sa kanilang matagal ng plano na pabagsakin si Lucero. Gusto lang tulungan ni Max si Leo dahil naalala niya ang anak sa kanya kaya pumayag na rin si Maria na tulungan ang binata. Kalaunan sa club kung saan nagpunta si Haro, sinundan ito ni Max upang pagbayarin ang tulak sa pananakit kay Leo. Dumating ang mga tauhan nito at nakilala si Max ng isa sa kanila dahilan nang umatras itong labanan ng dating hitman. Ginulpi naman ni Max ang mga natitira habang inaalam kung kanino siya nagtatrabaho. Umamin si Haro na sa nangangalang Urquiza na matatagpuan sa Seven Rain Club, at nang makuha ang mga kailangang impormasyon ibinalik ni Max sa tulak ang ginawa nito sa binata. Pagkatapos pumunta si Max sa bahay ng kapatid para kumustahin si Leo, nagkasundo ang dalawa na maglaban kagaya ng dati bilang pagsasanay na rin ni Maria para sa kanilang matagal ng planong pinaghahandaan. Samantala, inabutan ni Finito si Haro na puno ng galos mula sa mga panggugulpi. Inakala nitong ang mga Russian ang may kagagawan nito sa kanya pero nang malaman ng hitman na nagngangalang Max ang may gawa pinatay niya si Haro upang pagtakpan ang kanyang kapalpakan na buhay pa pala ang ipinapapatay sa kanya ng boss. Kalaunan nang ihahatid na ni Max ang binata, may nakita siyang kahinahinala sa ibaba at agad napigilan, subalit pagpasok ni Leo nakita niya na lang patay na ang kanyang mga mahal sa buhay na kagagawa ng hitman. Buti na lang naroon si Max at nailigtas ito mula kay Finito na pumatay sa anak. Nagkaharap ulit ang dalawang ngunit nasugatan si Max sa laban, nakakuha naman ng baril si Leo pero nakatakas ang kriminal. Dahil sa nangyaring pagkakabulgar ni Max na buhay pa siya, nag-alala si Maria na masisira ang lahat ng kanilang pinaghirapang plano ng ilang taon, pero inaalala rin nila ang binata na sinisisi ang sarili sa pagkamatay ng buong pamilya. Pinaintindi ni Maria na ganun din ang naramdaman nilang sakit 2 taon na ang nakakaraan kung saan noong panahong pinasabog ang tirahan ni Max dumating si Maria at nailigtas ito ngunit hindi na nailigtas ang anak. Gusto na munang ipagliban ni Maria ang kanilang plano dahil sa posibleng mangyari o tumigil na lang, pero tumanggi si Max upang tapusin ang nasimulan. Kalaunan may nakuhang impormasyon si Maria na humingi ng backup si Finito kay Urquiza para sa pagsalakay kay Max. Agaran itong naghanda sa pagdating nila na di nagtagal dumating na ang mga kalaban. Isa-isa itong naitumba ni Max ngunit mas marami pa ang dumating at pinagtulungan siya, pero ipinakita ni Max ang kanyang husay at kasanayan mula sa dati siyang hitman hanggang sa mapatay ang lahat. Pagkatapos sumugod si Max sa kinaroroonan ni Urquiza, na napag-alaman ni Maria ito ang may hawak ng money laundering ni Lucero. Sa tulong ni Maria nakikita niya ang mga paparating ng mga tao ni Urquiza kaya mabilis nitong napapabagsak ang mga kalaban. Hindi rin nakatakas si Urquiza at ginamit siya na magdala ng mensahe para kay Lucero saka kinuha ang lahat ng pera. Umuwi mang sugatan si Max ang mahalaga matagumpay ang kanilang plano. Galit na galit naman si Maria dahil sa katigasan ng ulo ni Max na magpapahamak sa kanya. Nagpakita na rin ulit si Lucero para personal na makausap si Urquiza dahil napakalaking halaga ng pera ang nawawala sa kanya. Ngunit hindi masabi nito kung sino ang may kagagawan dahil hindi niya naman kilala ang taong sumalakay sa club. Galit na galit si Lucero na pinabayaan nitong mawalan sila ng ganun kalaking halaga. Sa galit niya hindi na nito napigilan ang sarili at pinatay ang tauhan. Natunton naman ni Maria ang kinaroroonan ni Urquiza pero nakatulog ito, nang malaman ni Leo balak niya ipaghiganti ang pamilya mag-isa. Nang magising si Maria nalaman niya na lang na nawawala si Leo na ngayon ay kasalukuyan ng hinahanap ang taong pumatay sa ina at kapatid, ngunit dumating roon si Finito kung saan ginulpi siya nito nang walang kalaban-laban. Inalam niya rin sa binata ang kinaroroonan ni Max habang hinahanap ito ni Maria. Dumating ang kasama ni Finito na napag-alamang buhay pa pala si Max. Ito na ang nagpresente na tatapos kaya galit na galit ito at balak nang tapusin ang binata. Buti na lang dumating si Maria para iligtas si Leo sa hitman at agad isinugod sa ospital. Sa ngayon alam na ni Lucero na bigo ang tauhan noon sa pagpatay sa kapatid. Alam niyang bumalik ito para maghihiganti sa kanya kaya kailangan niya nang makausap ang samahan bago pa masira ang lahat. Samantala, nalaman na ng tauhan ni Lucero ang kinaroroonan ni Max.
Nagpunta roon ang isa pang hitman ni Lucero upang tapusin siya pero hindi niya ito makita. Sinusubukan naman itong tawagan ni Maria para balaan ngunit ayaw siyang sagutin ni Max dahil alam na niyang natunto na siya ng dating kasamahan na inaakalang siya ang magiging boss balang araw. Nagkasundo ang dalawa na maglaban ng walang armas, ibinaba rin ni Max ang hawak niyang baril at nagharap sa mano-manong laban sa pamamagitan ng kanya-kanya nilang kakayahan, subalit dahil sa sugat ni Max nahirapan siyang makipagsabayan at nagulpi. Patuloy na hindi makasabay si Max hanggang sa umabot sa isang silid. May nakatago pala ito roon na patalim at doon na niya tinuluyan ang traidor na dating kasama. Samantala, si Lucero nagpunta na sa magaganap na pagpupulong ng organisasyon, siya ang nauna kaya mahigpit na binabantayan ng mga tauhan ang buong lugar. Nakatanggap ito ng tawag ni Max na galit dahil sa paulit-ulit na pagtangka sa kanyang buhay, hinamon ni Lucero si Max na magpakita sa kanya ngayon. Dahil sa mga nangyari gusto nang itigil ni Maria ang planong paghihiganti upang wala nang mapahamak pa, nagpunta sa ospital si Max para bisitahin ang binata na ngayon ay nasa ligtas na ang kondisyon, ngunit nawawalan ito ng pag-asa na mabigyan pa ng hustisya ang pagkamatay ng pamilya, dahil dito ipinagpatuloy na ni Max ang nasimulan upang matapos na ang kasamaan ng kapatid. Habang naghahanda si Lucero sa kanyang sarili nakaharap ni Max ang mga tauhan nito sa ibaba. Hirap man dahil sa dami nila pero sa kanyang husay napatay niya ang lahat. Pagkatapos umakyat si Max upang makaharap ang traidor na kapatid na pumatay sa kanyang anak, naglaban ang dalawa gamit ang mga espada na pareho rin silang bihasa, ngunit nasugatan si Max at napatalsik sa kinatatayuan. Sinundan siya ni Lucero para ipagpatuloy ang kanilang laban, doon na nakabawi si Max nang masugatan rin ito si Lucero pero masyado pa rin itong matibay, hanggang sa madesarmahan ito ni Max at natalo sa tunggalian, subalit bihag pala ni Fanito si Maria upang gamitin laban sa kanya. Ginulpi ni Lucero si Max nang hindi lumalaban dahil sa tangka kay Maria, pero hindi na siya matiis ng kapatid kaya lumaban na rin ito at isinama ang tauhan sa pagkahulog. Ngunit wala itong epekto, ipinatapos ni Lucero si Max sa kanyang hitman upang makabawi sa hindi niya natapos na trabaho, ipinapanood naman kay Maria ang pagpapahirap kay Max. Pero lumaban na si Max at tinuluyan ng mamamatay tao, lumaban na rin si Maria sa itinuring niya noong kapatid. Nagtulungan ang dalawa na matagal nang inaasam ang pagkakataon na maipaghiganti ang mahal nila sa buhay, nang matalo nila si Lucero sabay nila itong tinapos dalawa. Kalaunan, makakalabas na ng ospital si Leo, sinundo siya ng magkapatid at magkasama na ang tatlo ngayon dala ang malaking pera para sa pagbabagong buhay. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!